Magandang araw po sa inyong lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng St. Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Tumayo po tayong lahat at sumali po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, nagsasaya tayo sa pagpapakita ng Panginoong Hesus at sa kanyang pagpapamalas ng kadakilaan ng Diyos. Pagsisihan natin ngayon ang ating mga maling pagtanggap sa pagpapakita niya sa atin. Para sa aming kawalan ng panampalataya sa iyong pagpapakita sa aming araw-araw na buhay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kahinaan ng pag-asa sa biyayang dala ng iyong pagpapakita sa amin, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pagmamahal na siyang tamang pagtanggap sa iyong pagpapakita sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ka lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kami mga sumasamba ng may parampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo, ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatang iyong matatamo at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo na darating mula sa Median at Efa. At sa Seba na darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos, siyang bahagian, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Ang bansa'y magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong
upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nababalitaan na ninyo dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay ipinagkakatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, 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 wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumenyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kaniyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya daligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbili na ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako rin makasamba sa kanya. At lumakad ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroonan ng bata. Ginalama ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay,
nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na silang daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang buhay! Magandang buhay. Pagdating ko sa loob ng sakristiya, namangha si Eileen, si Jenny, dahil sa aking suot. Dahil ngayon ay dakilang kapistahan. Naalala ko sinabi ni Papa Francisco, huwag itago ang iyong mga gandang damit. Suotin na ninyo, baka wala ng panahon. Hindi na darating ang panahon na pwede mong isuot ang iyong pinakapaboritong damit. Kaya tuloy, nalabas ko. Pagpapakita, iyon ang kahulugan ng Epipanya. Pagpapakilala ang Diyos na hindi makikita ay nagpapakita. Ano ang dahilan? Dahil yun ang pag-ibig ng Diyos. Siya ang unang gumawa ng hakbang, kagandahang loob ng Diyos. Kaloob niya ang kaniyang presensya. Kaya nga, ang batang sanggol, ang Panginoong Hesus, siya ay mukha ng Diyos. Sa panahon ng lupang tipan, hindi nila makikita ang Diyos. Dahil pag makikita ang Diyos, sila ay mamamatay. Kaya tayo sa bagong tipan, napakapalad natin. Dahil nakikita natin ang mukha ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At siya ay ating tinanggap sa banal na Eucharistia, sa banal na misa. At siya ay nananahan sa isa't isa sa atin. At tayo ay kanyang mga anak, mga kapatid, kapamilya, kapuso. At tayo rin ay kanyang mga lingkod, alagad. Sinabi ni San Pablo na tayo ay katawan ng Panginoon. So, nandito, sa gitna natin, sa paligid natin, katulad ng mga pantas na narinig natin sa Ebanghelyo, paghahanap. Pag tayo ay naghahanap at manggagaling sa ating puso, ang Diyos ay magpapakita. Dahil yun ang kaniyang kalooban na siya ay mangingibabaw sa ating buhay. Na ang pag-ibig ng Diyos ay ang makapangyarihan sa mundo, sa langit at sa lupa. Na kalooban ng Diyos na mangingibabaw ang kanyang pag-ibig. Kaya ang ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kanyang pag-alay ng kanyang buhay, nagwagi ang pag-ibig ng Diyos laban sa kasamaan, kasalanan at kamatayan. At tayo ay tagapagmana ng pag-ibig ng Diyos, ng kaniyang tagumpay, ng kaniyang pagwagi, na kahit sa ating lipunan, sa ating mundo ngayon, tayo ay natatakot dahil sa pandemic, ibalik natin ang ating paningin. At ang batang sanggol, mukha ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, nagwawagi laban sa kamatayan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos magpakailanman. Hindi lilipas, hindi natatapos. Dahil ito ay mananatili magpakailanman.
kagandahang loob ng Diyos, kaloob niya na siya ay magpapakita sa atin. Dahil ang mundo ay minahal ng Diyos. Ang mundo na tumanggap sa Diyos. Tayo ay kabilang sa tumanggap ng ating Panginoon. Ngunit alam din natin na mayroon ding hindi tumanggap, na tumanggi, na ang kanilang buhay ay nasa kadiliman. Ngunit tayo ay hindi nabubuhay sa kadiliman, kung hindi tayo ay nabubuhay sa liwanag. Kaya nga ang batang sanggol ay Emmanuel, Diyos sumasa atin. At ang ating pagdiriwang na ito, ang Epifania, ay nagpapahayag na ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi lamang sa mga Hudyo, hindi lamang sa mga Katoliko, hindi lamang sa mga alagad, kung hindi lahat ay inanyayahan na tumanggap sa kaligtasan ito dahil ang kalooban ng Diyos ay ang lahat ay maliligtas. Yun din ang ating tungkulin. Yun din ang ating misyon, pananagutan, responsibilidad na tayo ay instrumento sa kaligtasan ito. Ngunit kailangan na makilala, matagpuan natin ang batang sanggol sa Jesus, katulad ng mga pantas na kanilang natagpuan. At sila ay nagpatirapa at sinamba ang bata. Ang tala, liwanag, bituin, gabay sa mga pantas, patungo kay Jesus. Ano ang ating tala? Ano ang ating bituin? Kailangan hanapin natin ito. Inspirasyon ng Diyos. Biyaya ng Diyos na ibinuhos niya araw-araw. Tayo ba ay bukas ang ating kalooban pang tumanggap sa biyayang ito? Tayo ba ay may pananabik para sa Panginoon? Tayo ba ay nauuhaw sa Panginoon? Naghahanap ba tayo ng tamang direksyon sa ating buhay? Baka ang ating buhay ay walang direksyon. Kahulugan ng buhay ibibigay lamang sa Panginoon. Katotohanan ay kaloob ng ating Panginoon. Pagbabago ng buhay upang maging matibay ang ating panampalataya na kahit pa sa mga pagsubok na darating sa ating buhay, hindi tayo madala. Hindi tayo matalo dahil ang Diyos nagwagi upang mapalalim natin ang ating ugnayan, pagkilala sa ating Panginoon, at kung may malalim na ugnayan tayo sa Diyos, tayo rin ay may ugnayan sa ating kapwa. Kaya ang unang pagbasa si Propeta Isaías, nagsabi na bagong Jerusalem. Bakit bagong Jerusalem? Dahil sa presensya ng Diyos, dahil sa liwanag ng Diyos. Nang Israel ay tinawag na maging liwanag sa mundo dahil sa Panginoon. At ang bagong Israel, bagong Jerusalem, ay ang simbahan. Tayo. Nanaway, ang Panginoon ay magliliwanag sa atin upang ang ating kapwa makita nila ang Panginoon sa pamagitan ng ating gawain, ng ating kilos, ng ating buhay. Sa kalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo sa mga taga-Efeso, na ang simbahan ay bagong bayan ng Diyos. Ang simbahan ay instrumento ng pagkakaisa ng buong bansa. At sa Ebanghelyo ni San Mateo, na ang pantas ay huwaran para sa ating lahat, pagsunod sa Diyos. Ang mga pantas na ito ay mga dayuhan, hindi mga Hudyo. Ibig sabihin na sila ay simbolo ng kaligtasan ng Diyos para sa lahat. Huwaran upang sundin ang tala, ang liwanag, ang bituin,
ang inspirasyon ng Diyos sa atin araw-araw. Hindi lamang ang tala, kung hindi patnubay ng salita ng Diyos. At sa araw-araw, ang salita ng Diyos ay ating naririnig, ipinahayag, nakinig ba tayo, isinasabuhay ba natin ang mga salita ng Diyos. Ang mga pantas, ang kanilang karunungan, ginamit nila upang sundin ang bituin, humayo, naglalakbay, naghanap, nagtatanong, nagpakumbaba, bukas ang kalooban, at may tiyaga, sipag, upang matuklasan nila ang Mesiyas, ang batang sanggol. At noong kanila'y natuklasan, galak sa puso. At ang galak na ito ay hindi natin kayang madama dahil ang galak na ito ay kaloob ng Diyos. Hindi maibigay ng mundo. Galak na biyaya ng Diyos. Yun ang kailangan nating hingin sa bagong taon na ito. At sila ay binigyan ng gabay ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Ang panaginip ay kilos ng Diyos. At nagsabi ang Diyos na sila ay dumaan ng ibang daan. Nag-iba ang daan, ang kahulugan, pagbabagong buhay. Kung ating matuklasan ang ating Panginoong Hesus, may pagbabago sa ating buhay. Ngunit si Herodes, may kapangyarihan, ngunit naligalig, natakot. Bakit? Dahil sa kanyang kasamaan, sakim sa kapangyarihan, pangamba. Ang mga pari at iskriba, sila ay binigyan ng biyaya sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ngunit hindi nila pinakinggan, hindi naging interesado. Sarado ang kalooban sa pagpapahayag, pagpapakita ng Diyos. At ang Bethlehem, kung saan isinilang ang batang Hesus, ang sanggol, ang kahulugan ng Bethlehem, siyudad ng tinapay. Dahil ang batang sanggol ay tinapay, pagkain, tunay na pagkain para sa mundo. At ito ay pinahayag sa atin, at ito ay pinakita sa atin, at ipinakilala sa atin ang batang Hesus. Tayo ba ay handang magpatirapa? Tayo ba ay handang sumamba sa Kanya? O tayo ay may ibang Diyos? Meron tayong ibang sinasamba sa ating buhay. Tayo ba ay naghahanap sa Diyos? Bukas ba ang ating kalooban para sa Kanyang mga biyaya, para sa Kanyang pagpapahayag? Dahil totoo, tayo ay nakaranas ng pandemic ngayon, ngunit may mas masahol pa at mas masama sa pandemic. Ano ito? Ang ating galit, ang ating kasinungalingan, ang ating inggit, ang ating pagtataksil, ang ating pagkasakim sa mga bagay na ito, hindi kaya magbahagi sa kapwa. Ito ay mas masama pa, masahol sa pandemic. Kahingin natin sa ating pagdiriwang ng kapistahang ito, ng pagpapakita ng Panginoon, ito ay biyaya ng Diyos upang sa ating sarili, sa ating tahanan, sa ating komunidad, sa ating sambayanan, mangingibabaw ang galak, mangingibabaw ang pag-ibig ng Diyos, at mangingibabaw ang kagandahang loob. At hindi na tayo mabubuhay, hindi na tayo mamumuhay, hindi na mangingibabaw sa ating buhay ang kadiliman, kung hindi ang liwanag na ang Diyos lamang, ang Panginoon, ay ang magbibigay sa atin. Amen.
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karuunan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parito at hukom sa nangabubuhay ng amatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa kabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, inaasam nating magpakita sa atin ng Panginoon, puno ng pananabig na siya ay ating makatagpo at mabigyan ng ating mga handog, ating sasambitin. O Amang, nagpakita sa pamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang tulungan nila ang lahat na maipamalas ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang magandang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. O O Amang, nagpakita sa pamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang matularan nila ang mga pantas na masugid na naghahanap sa dakilang haring siyang magdadala ng kaayusan sa ating bayan at ng tuluyang makaahon sa hirap na dala ng COVID-19 pandemic, manalangin tayo sa Panginoon. O O Amang, nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga kababayang tumulong sa mga dinapuan ng sakit na COVID-19 sa ating mga pagamutan upang gantimpalaan sila ng Diyos sa kanilang pagsisikap na makita ng mga nagkasakit ang puong may kapal sa kanilang paggaling o sa kanilang pagpanaw. Manalangin tayo sa Panginoon. O Amang, nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong naghahanap sa Diyos sa kanilang buhay, lalo na sa Pilipinas, sa pananariwa ng pananampalatayang Kristiyanong dumating sa ating bayan, may 50 taon na ang nakalipas upang makatagpo sila makatagpo nila ang may kapal at mapaghandugan siya ng kanilang mga piling regalo, manalangin tayo sa Panginoon. O Amang, nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, na dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon upang ating kilalanin si Jesus na ating Hari, Pari at Manunubos na magliligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. O Amang, nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga mananampalataya ng parokya ng St. Mary sa National City, California, kung kanino natin iniaalay ang misang ito, manalangin tayo sa Panginoon. O Amang, nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin, manalangin tayo sa Panginoon. O Amang, nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming puno ng kalahatian, isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang tulungan kaming tanggapin si Jesus na aming Hari at mabigyan siya ng ginto ng aming pagsuko, ng kamanyang ng aming taimtim na panalangin, at mahandugan siya ng mira ng aming pagpapakasakit at pagbabagong buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Kunin
pinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakipagnabang at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi ng ginto, mira at insenso, ang tinataglay, kundi ang inalalahad, inihahain at pinagsasaluhang sa Jesucristo. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Samayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ay ang puso at diwa. Itinasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan at marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinusugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y inyong ipinakita sa lahat ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na iba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magniningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga angel sa awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago talaghanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ang kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, naming Papa, ni Roberto, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal ng Biring Maria, na ina ng Diyos. Kaisa na San Jose, kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo niniyahan na tanggapin ang ating Panginoon, ang Mesiyas, ang Batang Sanggol, na nagpakita sa atin upang siya ay magliliwanag sa ating buhay sa pamagitan ng dasal ng kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi namin kaming adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinandabikan ang dakilang araw ng pamapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumulang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inanyahan sa kaniyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo saan, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang niloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At tayo ay manalangin kay San Lorenzo Ruiz de Manila at ang kanyang mga kasamahang martir. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Jesucristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang may handog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin na mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa panampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hiniling namin ito sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasama, ipanalangin mo kami. At sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaan kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ipamahagi ang liwanag at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Pasko na naman, o kay tuling ng araw, Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko na naman muli, tanging araw natin pinagkamimiti. Pasko na naman muli, ang pag-ibig nagahari. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong hari nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.